Isa pa lang ako estudyante. Natigil lang dahil sa pandemic. At si Jal, isang empleyadong may pangarap. Magkaiba pa man kami ng landas, pero pares naman kaming may isang hangarin. Yung negosyong matagal na naming mithiin. Alam mo yung feeling na gusto mong magsimula pero natatakot ka? Takot mabigo, takot masayang ang pera, takot masabing hindi mo kaya. Pero ito ang sabi nila, lahat ng matagumpay na negosyo, nagsimula sa takot. At doon nagsimula ang kwento ng mga taong naglakas loob na sumubok. Yan ang mga ka-business. Good morning, good morning. Good morning po. Ayan, nandito kami sa Alex Drive and Dine. Samahan nyo kami ngayong araw because Kasi this is the day, the first day na baka masabihin. pupunta po kami ng Malabon. Kami sa Malabon dahil May pipick upin po kami mga hindi mga ka-business, ito na kasi yung yung starting Wait sa lang. business namin, pick up coffee. Dito kami sa LX Drive and Dine mga ka-business. At bibili lang kami yung kape, sobrang aga pa. Time check natin ay mag-aalas 10. Hindi pa kami nagkakape. Nalala mo sa Subway na ito, ma'am? Ano naman? Mga ka-business, kumain kami dyan dito sa Subway. Subway. Sa SM Preview yun. Doon na sa SMPB pala yun. Army Navy Ito pala yung Army Navy. Ito yung mga kabisas mo. Ay, kita ba yun doon? Ayun bibili lang kaming kape. Grabe sa mukha ko talaga. Ayun mga kabisas, ito yung itsura namin ngayon. Ayun. Ganda. Swerte na naman po, slave. Ayun mga kapisabahan nyo kami at kukunin namin yung aming first batch ng aming stock sa business namin ni Miss Jal. Samahan nyo. So ayan, bibili lang kami ng kape. Alam ko na, iinit na si Miss Jal. So samahan nyo kami. Ang gamit ko pala ngayon mga ka-business ay itong Everest, no? Kasi yung aking Ranger ay gagamitin ko ni Papa ka-business dahil sila po ay may ruleta ng swerte, kaya hiraman muna tayo. Tapos si Papa Nins naman umalis, nagpunta kay Miss Jam at hindi ko alam, hinatid ata. So yan, tara, punta muna tayo ng coffee. So coffee a day. Never mind. Ang init, sobrang init. Grabe. Parang nung nakaraan lang may bagyo. Ito ba yung sinasabi mo masarap? Oo. Pick up coffee. Sige. Ito ang kape Castilla. Sige. Dalawang kape Castilla po na ice. Ay, iba ka na lang. Ay, iba na lang sa akin. Wala lang ice? Ay, wag. May Burger King ba dito? Ay, di ba? Wala. Cafe France. Saan yan? Ayun o. Tara, lakarin natin. Tara. Nakad kami ulit mga ka-business. Grabe, trick na trick yung araw. So, Pag hindi man lang nagdala ng payong. anong trip natin? Kapaitim ba tayo ulit? Pizza Hut, Dairy Queen. Ay, tayo. Teka lang, baka nandito yung Burger King. Banapol. Tara, tabi tayo. Pizza Hut, Chowking, Cafe France. Yun, nagkaroon ng ulap. Ayun medyo excited kami ngayong araw. Kasi this is the first time that I will make business with Miss Jal. Tayo muna ba? From Cafe France. Tara,
got our coffee. Uy, ganda ng Raptor. Kaso may sukulay niya. Ay, B6 yan boy. Yan o. Shush. B6. Ito na, we got our coffee. Inat! Alam nyo ba? Bakit? Nakapagkape na pala kami ng ganito. Hindi niya pa naalala. Oo. Nakakalimutan ko lang kung kailan. Eh, di ba sabi niya, ano yung kape France? Ako rin, di ko naalala na nakapagkape na kami ganito. Tapos naalala niya, nung ano. Kasi ano mga kabisnes, naalala ko dahil sa baso. So ayan, nandito na kami sa sakyan ulit. So let's go. Ngayon, hindi ko alam kung anong magiging ganap ngayon. At hindi ko rin kabisado kung ano yung tsura nung ano, Malabon. Tara. Grabe init. Actually, hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa vlog. Malito yun sa'yo ha? Hindi ko alam yung magiging ganap or whatsoever. Bahala na. But gusto ko lang din i-treasure tong pagkakataon na to dahil mahalaga siya sa akin dahil this is the first time na nagkaroon ako ng partner sa business, no? At ang ganda pa ng business partner ko, diba? So tara, wait lang, palamig pa tayo sa good. Charge ko muna tong ano, mga ka-business camera, tapos montage muna tayo. So abangan natin kung ano pa mahiling ka na. Alright? Dark. 'Cause once you let the light in, you won't see the beautiful stars shining down from afar. No, I ain't afraid of the dark. I don't mind the rain, bringing life back. We can breathe again when dealing with the pain. No, I don't mind the rain. And ooh, that's the way it goes. Life will teach you what you need to know. And ooh, like a river flows, life will take you where you need to go. Don't bother me, 'cause with eyes that's been through life, it's so much easier to see who I am and who I wanna be. No, getting old don't bother me. Truth can be a bitter pill, but it'll do you right and set you free the way a lie never will. Like climbing up the steepest hill, truth can be a bitter pill. And ooh, that's the way it goes. Life will teach you what you need to know. And ooh, like the river flows, life will take you where you need to go. So ayan o, ay ang ganda mo naman. Ang gulungan ng buko. Alam niyo mga ka-business, nandun kami sa warehouse. Puro lalaki kasi yung nandun. Tapos ano, lahat tumitingin sa kanya, parang first time nila makakita ng tao. Uy! Charot lang. Pero totoo yun, tingin sila ng tingin sa'yo. Pero yun na mga ka-business, successful ang ating first pick up ngayon sa warehouse na yan. Ngayon, papunta naman tayo sa packaging, ano, mga ka-business. Diretso tayo sa Tondo. Pero ang lapit niya nga lang, mga kabisnes, 23 minutes away lang. Malapit na dito yung Tondo, sa Malabon. At warehouse din siya, mga ka-business. At
maraming ganito sa Facebook, no? Makikita nyo direct to supplier kung gusto nyo magbenta. Yan, meron sa sa Facebook mga supplier, no? So, gaya muna kami ulit. Ang time natin ay 11, no? Kagaya na nasabi ko kanina, hindi po kami tumagal doon ng isang oras. Lalaki ng aso. Wow! Laki. Laki ng aso. Ano ba yung pitbull ba yun? Hindi. Angkat eh. Oo. Bulldog. So yan, wala tuloy ako nag-distract ako sa aso. Pero pangarap ko magkaroon ganun aso. Malalaking aso. At time check nga, ayun, 11. Hindi kami tumagal ng isang oras doon. At yun, bahala na kung saan tayo abutan ng tanghalian. And then, mamaya, pag uwi natin sa bahay, papakita namin sa inyo kung ano yung nasa loob ng box, no? Alright? So yun na mga ka-business. Oops. Pauwi na tayo mga ka-business at okay na po yung ating packaging. Mamaya papakita ko naman sa inyo. Hindi na kami nakapag-video. Hindi na kami nakapag-video sa loob kasi sobrang masikip. Tapos mabilisan lang mga ka-business. At mamaya tayo magkwentuhan kung nasa bahay na tayo. At doon natin isa-isahin mga ka-business. Alright? So, saan tayo kakain? Nagutom ka na ba? Ikaw ba? Ako sakto lang, hindi pa. Sakto lang din. Kung ano lang siguro madanan, malayo pa tayo. Gutom pa tayo. Meron tayo 50 minutes ang biyahe. So, yan. Kaya muna kami ulit mga ka-business. Alright? Alright. Okay ka lang? Ikaw ang okay lang. Okay lang ako. Okay lang din ako. Sama kita eh. Kasama kita eh. So yun na mga ka-business, dumaan lang kami dito. Kasi along the way natin. Oo. Tayo? Ayun mga ka-business, pauwi na kasi kami. Tapos, wala, bigla lang pumasok sa utak ko, no? Tinanong ko siya kung gusto nang dumaan dito sa Ever. Tapos, yun, dumaan kami dito sa cementerio. At November 6 na ngayon, no? So ito yung itsura after ng November 1. Ayan, dahil bulaklak. Ayan. Yung bulaklak ng tito, mga ka-business, yan, galing yan sa mga kapatid niya. Ayun lang, bigla lang kami nag-relapse bigla nung nakita ko yung January 2, 2025 na November na pala ngayon. Bilis mo, mag-isang taon na mga ka-business. Hindi ko nga namalayan yung bilis nung 2025. Yeah. Alam mo yung January, biglang November na. Bilis. Parang nung natulog tayo noong January, pagising natin November na. Pero yung pakiramdam ko, feel January parang fresh pa rin talaga. Yun yung sabi ko sa kanya mga ka-business. Parang lalo na nung bago-bago pa, January pa lang. Parang na-stuck kami dun sa pakiramdam namin na January pa rin. Kasi nung mga time kasi na yan siguro yan yung isa sa mga lowest point ng buhay namin, syempre. Sakit sa damdamin. Yun, pag naalala namin ang time na yan, ang hirap-hirap talaga. Sakit-sakit. Pero pag may isip mo na November na ngayon, bait pa rin talaga ng Diyos no? Na ginawa niyang ganito lahat ng bagay, hindi natin mamamalayan, lumilipas yung panahon. At akala namin hanggang doon na lang. Akala namin na ako honestly naramdaman ko yun na parang na-stuck ako, no? Tsaka ang feel ko nga yung nangyari yung January. Tapos alam mo yung feeling ko na parang ang tagal pa bago mag-26. Parang ang tagal na takbuhin ng taon. Oo nga, parang ang hirap. Anong mangyayari kapag ganito na yung di ba? Tapos feeling kapag July na. Feeling kapag December totoo na. yan. Yan. Yung ililibing na si Papa, sabi ko na pagtapos, ano mangyayari na? Pag lumipas yung 2 buwan, 3, 6 months, ano nang ganap? Mga ganong thoughts lang. Yan, parang sarap din ipagpasalamat sa Panginoong Diyos na lumipas yung panahon na nagiging masaya pa rin tayo, no? Yung mga bagay na nagbibigay sa atin yung Ama ng kaaliwan, 'di ba? Kahit na nalulungkot minsan,
or madalas. Pero ano, never nawala sa isip ko si Papa. Kada araw na lumilipas talaga buong taon. Like iniisip ko, ano kaya yung July na andito siya? Ano kaya yung feeling ng September na andito siya? Yung buwan-buwan ganun, araw-araw. Pero yan, November na ngayon, no? Matatapos na yung taon. Bilis. Kasi isang buwan na lang. Lilipas na naman yung taon. Isang buwan na lang. 2026 na. At ayun. Sabi nga nagbibigay ang Diyos ng mga biyaya. Lalo na sa panahon na kailangan mo. Di nga natin alam, di nga natin na-expect yung mga mangyayari. Kagaya ngayon, mga ka-business, di ba? Meron na tayong negosyo. Kung andito lang si Tito, ano kaya ang sasabihin niya sa atin? Proud kaya siya sa atin, gano'n. Ano kaya ang sasabihin niya? Kung ano kaya ang nangyayari ngayon? Kung buhay pa kaya si Tito, ano kaya ang sitwasyon natin yun? Pero kahit na nalulungkot kami ngayon, salamat pa rin sa Ama kasi binigyan tayo ng Ama ng ganitong opportunity na mabuild yung sarili namin. Alam mo, isa sa mga regrets ko talaga, di kami nagkaroon ng masyadong bonding ni Tito. Pag naiisip ko si Tito, yung lagi naiisip ko yung gusto na pumunta sa bahay noon, no? Tapos naiiya lang siya. Siguro kumpare na sila ngayon ni Papa. Naiisip mo. Marami. Basta ako andun pa rin, na-stuck talaga ako dun sa feeling ko andun pa rin ako sa December 2020. Pero umusad tayo, di ba? Yung pakiramdam lang. Pakiramdam lang. Bilis mag-January. January 2 na naman. Tapos Birthday ko na naman. January 4 na. Birthday niya, mga ka-business. Birthday ni Miss Jal, January 4. Kaya mga magre-regalo. Uy! Matanggap na po kami ng regalo. Message lang po kayo sa amin. Sa akin pala. Joke lang. Hindi, kung may magregalo, di ba? Di salamat, di ba? Thank you so much. So yun na, mga ka-business, nakauwi na kami. Yan. Permission. Yan, mga ka-business, mama. Hi, hello po mga business. Oh, yo. Ano yan? Hello po. Ano na, yung light. Parang may masaksakan na. Sitaw yan? Oo, napag-iisa ko ng sitaw. Yun, sarap yan. Kumain ka na, anak? Kumain na kami. Nakuha mo na? Okay, very good. Ayun, nandun na. Yan ang mga ka-business, pakita tayo kay mama. Ito mga bubble wrap. Yan, tapos ito yung mga mga keyboard. Ang dami. Yan. Iba-iba yan sila. Ay, iba-ibang tagal model. Very good na kag. Congrats. Hey, thank you, ma. Ay, grabe. Si Jalo. Ay, asa na? Galigpit ko. Kasi, ito mga ka-business, itong kwarto ko, ito magiging pansamantalang storage ko. Ayun. Ayan. Storage naman to, kasi mukhang bodega. Ayan. So, si Miss Jal ay mahilig yan maglinis. Ayan, siya ang maglilinis. Ako naman, mag-asikaso tayo ng mga inventory. No? Maglilinis. Mag-ano rin tayo, maglilinis din. Siguro tanggalin mo lang din si Pia, pwede mo Sige, kami na bahala dyan, ma. Kaya na bahala. Kumain na ba kayo, be? Kumain na. Kasi pagdating namin dito kanina, walang ulam. Magluluto pa lang. Pero mamaya na lang dinner, kain kami. No? Anak. Kaya pala nag-ano si Gio, nandito na kayo. Ay, Ay, sabay si Gio. Gio! Ay, mga kabisita na para sumalubong to. Ay, sus. Ay, congrats. Good luck sa inyo, Ay, sus. Ay, sus. Ay, sus. Ay, sus. Ay, sus.
Ay, sus! Ay, sus! Ay! Ay, sus! Ay, sus! Bakit? Pinapagalitan mo ako? Ha? Ay, sus! Ay, sus! Ay, sus! Ay, sus! Ay, sus! Ay, sus! Hello, Gio boy! Asan na yan? Gio boy! Ay, sus! Ay, sus! Ano? Ha? Hindi ka marunong bumaba? Hindi ka marunong bumaba? Ha? Balik ka na! Balik ka na! Ay, sus! Pabuha talaga siya, oh! Oh, ha? Gio boy! Ay, bangon pa rin. Pinag-groom na namin siya ulit mga ka-business. Okay, no? Bagong gupit yan. Diba? Pero parehas lang nung unang gupit niya. Tapos, meron isang chicks dun. Oh, ayun na si mama. Punta kay mama. Hello again. So yun na mga ka-business, ito na po yung ating keyboard, no? Ito po yung aking products na binibenta. At itong keyboards po na ito mga ka-business, hindi lang siya basta keyboard, no? Ito po ay para sa mga enthusiast na kagaya ko. Yung po kasi yung mga aking target market. So unbox natin yung isa, no? At tapos explain ko na rin sa inyo. Okay? So ayan yung box niya, ayan, malinis yan. Tapos pagka-unbox, ito na yung makikita. Ayan, oh. Tapos meron siyang mini manual. Ayan. May cards dyan. So ito na yung pinaka keyboard mga ka-business. So tabi muna natin ito dito. Ayan. So pag bumili kayo sa amin mga ka-business, merong dalawang uri kasi itong aking binibenta. So meron na dito isang ready to use. Ayan. Ang materials nito mga ka-business, high-end yan. Pag tingnan natin yung ilalim, ito yung design. Ayan. Kaya kung meron kayo mga apo, pamangkin, anak na mahilig sa computers, ito yung keyboard, no? Mga ka-business, regalo sa kanila. Sobrang matutuwa yan sila. Ayan. Itong keyboard na to mga ka-business ay made of bakal yan mga ka-business, yung case nya. Yan, aluminum po itong case. Tapos meron dito steel sa ilalim. Tapos stainless yung mga logo niyan. Ayan. Teka, patayin natin to. Ayan. Ayan mga ka-business. Ayan yung ilalim. Tapos mabigat siya talaga mga ka-business. Ayan, hard. And then pagka nag-type, ay dyan, ganyan tunog. Napakaganda. So kung mapapansin nyo, mas maliit yung profile nya. Ito kasing keyboard na to ay mainly ginagamit for typing, no? Typing. Ngayon, yung mga unnecessary na F keys kasi dito mga ka-business, sa iba kasi hindi nila kailangan yun. So naghanap sila ng mas maliit na keyboard. So ito yung para sa kanila. So out of the box mga ka-business, napakaganda na. Hindi nito. Parang gusto ko ako na lang gumamit. Parang gusto ko ako na lang. Ayan, ito yung black and white version natin mga kabis. Sobrang ganda, as in makikita nyo sa personal, napakaganda. Ayan. Tapos yung yung characters nya mga ka-business, ayan.
Yung bawat isang keycaps niyan ay gawa sa PBT plastic, IBS plastic mga ka-business. Meaning, hindi yan magsha-shine. Hindi magsha-shine yan ba? Pindot yan na pindot, di ba? Hindi siya magsha-shine. Yung iba kasi kumikintab eh. Di ba? So, sobrang tagal lang ginamit. Hindi siya kikintab. And also, yung characters na nakasulat mga ka-business, hindi rin siya mag-fade. So, permanently na yan nandyan. Okay? So, yung sa iba kasi, meron silang tawag na ito. Ano sabihin ko? Nakalimutan ko. Sa iba kasi, merong ilaw, no? Mga RGB, yung ganyan. So, sa atin kasi walang ganun, no? So, ito pala ay wired version. Type-C na rin yan. So, ayan. Wired Type-C. So, pwede nyo isaksak yan. Halimbawa. Pero meron naman siya kasama na Type-C, no? Ayan. Dito po. Tapos, pagkakaalam ko, itong ay not 65, no? 65 keys lang lahat. Tapos tri-mode siya, mga ka-business, aluminum, mechanical keyboard. So, ibig sabihin ng tri-mode, mga ka-business, pwede nyo siyang magamit multiple device. Pwede sa PC, pwede sa laptop, pwede rin sa cellphone, actually, pwede. Kukonect mo na siya sa Bluetooth, no? So, pwede siya. Bang, kunyari, nanonood ka or may tinatype ka ng gusto mo mas mabilis, di ba? Pwede ka mag-type. Pwede mo type sa keyboard. Ganun siya kabilis, no? So, ayun. Yung isang sinasabi ko sa inyong style, mga ka-business. Bakit? Next pa. Sige. Ay, add ko lang pala, mga ka-business. Meron pala siyang ilaw. Ayan. Makikita nyo. Ayan. Umiilaw siya. RGB yan. So, pwede nyo palit-palitan yan. Ayan. Ayan, meron rin siyang side glow. Ganda! Oh! Ang angas! Ay, sorry. So, pagka yung apo ninyo or yung pamangkin ninyo or yung anak ninyo naglalaro sa gabi, napakaangas. Ayun, ang ganda. Oh, pwede pa palit-palitan yung yung itsura. So, ayan. Pwede rin siyang pwede rin siyang patay, actually. Pwede rin siyang patayin. Ay, ayan, hinaan niyo yung glow. Ayan. Ito ibig sabihin yan, mga kabisnes, naghahanap siya ng kukonektan. Ayan. Ayan, nagbiblink yan. So, pwede ring malakas. Ayan. Ayan ang pinakamalakas niya. Ganda. Ayan o. So, pag nagtatype ka, nagre-react siya o. Ayan o. Ang angas. Ayan o. O, diba? O. Ang galing. Ngayon lang ako nakakita ng gatong keyboard. Okay, so next tayo. Meron ito pa, next one natin mga business. Papakita ko lang sa inyo. Yung isa nating variant itong binibenta natin. Pares lang sila, pero ito kasi mga ka-business ay ito yung sinasabi ko sa inyo para sa enthusiast, no? Wala siyang ayan. Ayan, ang ganda. Wala siyang mga ka-business keycaps at saka switch. Pero ito yung sinasabing switch mga ka-business. Ngayon, paano mo ba paganahin yan? Sa mga na-enthusiast na sinasabi ko mga ka-business, sila po mismo yung naglalagay ng kanilang preferred switch sa kanilang keyboard kasi meron silang hinahanap na like something feels or tunog, ganon, na gusto nila habang nagtatype sila sa keyboard nila. So, nagkaroon tayo ng stock na ganito na wala tayong nilagay na keycaps at saka switch para naman magbigay dun sa mga customers natin na talagang nagiging enthusiast sila pagdating sa keyboard, no? Ito lang naman yun, pinagkaiba nila. So this one is a anodized red. So pares lang din, aluminum yung casings, ayan. And then same design lang din, no? Alright. Tapos meron pa tayong isa mga kabis, bago ko iligpit to. Sige. So yun, ito, meron pa tayong last na na product na titingnan mga ka-business. Ayan yung box nya. Okay, tignan natin. So this one, ibang variant naman siya. Mas malaki naman siya mga ka-business. So yung kanina ay 65, ito naman ay 75. But still, ito mga ka-business ay gawa pa rin sa aluminum casings, no? Meron pa siyang plastic wrap. Ang galing. So ayan.
Ay, iba siya. Oo, iba siya. yung niya. At tapos, meron pa siya, ganun pa rin yung user pa rin ang magko-customize kung anong gusto niyang maging itsura. Pero napapakita sa inyo yung keycaps. Halimbawa ko sa inyo to mga ka-business. Ito kasing keycaps na to, nabibili rin to. Sooner or later, magkakaroon tayo ng stocks na ganyan. Ayan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na nilalagay ng mga user bawat keys, no? So, customize yung itsura niya. Ayan. Kagaya ng keyboard ko, ayun, plain lang na black. Ayan. Ayan yung sa akin. Okay? So para sa price mga ka-business, check nyo po yung aming Facebook page at saka sa Shopee shop. No? Meron kaming shop sa Shopee. Ayan. Ba't ito? Nakapal. So, ayun mga ka-business. Para sa mga price, no? Sa mga magtatanong kagad ng price. Please, paki-check nyo po ang aming Facebook page at Shopee para maging updated kayo kasi nagsisale ako dun eh. May mga promotions tayo dun mga ka-business na siyempre, malapit na kasi yung bare months, no? So, let's give to others. So, yun mga ka-business. Hanggang dito na lang ang aming vlog mga ka-business. Ayun si Miss Jel. Mga pagod na. Medyo pagod na kami mga ka-business. So ayun, hanggang dito na lang ang aming vlog. Medyo pagod na rin kami, ano? Dahil sa maghapon, Mga araw tayong umalis at galing pa tayong Cementerio, galing pa tayong Malabon, Tondo, lahat-lahat mga ka-business. Ay! Sige, saka ko na lang papakita yung yung binili natin na packaging tape, tsaka yung ito pala, hindi, tsaka yung bubble wrap. Ay, saan mo naman nandun mo sala? Ayun lang. Ito. Ganito kakapal mga ka-business. Yan, tapos meron din tayong fragile tape. Yan. Para secured yung ating bago ka kumahan, kunin ko yung bubble wrap. Mga ka-business, ito yung ating bubble wrap. Yan. So, bumili na rin ako ng ganyan kasi para sa packaging mga ka-business. Ito yung itsura na black. So pagka may dumarating na parcel, merong iba nakaganito, pouch. Ayun o. Pero hindi kasi kasya yan pagka dyan. Saka mas protected kapag bubble wrap. So, dito mo ilalagay yan. Tapos setup natin dito, siguro papagawa ko ng shelf para maayos tingnan. No? So yun na mga ka-business, salamat na marami sa pagsama sa amin. Ayan, muli, thank you so much agad-agad sa mga susuporta at tatangkilik mga ka-business. At sobrang namin ma-appreciate yun kasi bilang isang nag-uumpisa, sobrang sarap sa puso mayroong sumusuporta sa atin. Higit sa lahat, yung mga tulong ng Panginoong Diyos. Salamat sa Ama, sa Diyos ang kapurihan. Alright? Masaya ka ba? Oo, masaya. Siyempre, di ba? Una-una, pasalamat sa Panginoong Diyos kasi nabiyayaan tayo ng ganito, di ba? Opportunity to, siyempre. Thank you rin. Siyempre, opportunity to sa akin. Ba't kayo thank you sa akin? Hindi mga ka-business. Ako po ay nag-resign na sa aking trabaho. At sabi ko nga sa kanya kanina habang nagda-drive siya, random lang, sabi ko lang sa kanya bigla. Sabi ko, mahal, thank you. Gumanon ako sa kanya. Sabi niya, bakit? Sabi ko, hindi kasi parang nare-realize ko na kinasangkapan nga siya ako ng ama. Kasi nga, ever since mga ka-business, simula bata ako, pangarap ko talaga yung ganito, yung magkaroon kami ng sariling business. Ako sabi ko, gusto ko ng sari-sari store, gusto ko ng ganito, ganyan. Tapos, nung habang lumalaki ako, college na, tapos yung mga friends ko, as in yung mga naka-work ko din, alam din nila na ayokong mag-work sa corporate world. Sabi ko sa kanila, ayoko talaga ng gantong buhay. Gumaganon talaga ako sa kanila, ayoko talaga ng ganito, gusto ko talaga ako yung boss. Tapos binibiro-biro ko po sila na, may hiring kayo na naghahanap ng boss, mag-a-apply ako, gano'n. Actually, meron yung mga manager. Mga boss din yan eh. Sabi ko, ayoko talaga ng ganito kasi ayoko nung parang, sa work na utusan, print ka ng ganito. Alam mo mga lalo na pag ang utusan. parang alam mo ang role mo is staff ka ba lang. Ayun ang tingin sa'yo, utusan. Kunin mo yung printer, ganyan, print ka ng ganito, xerox ka ng ganito. Alam mo yung sakit sa ulo, di mo hawak sarili mong oras, daming utos sa'yo. Saan layo pa napapasukan mo. Gising ka ng ito, danas to ng mga ka-business natin talagang nasa corporate world, mga ka-business na gigising ka ng oras, tapos bibiyahe ka ng ilang oras, tapos pagtapos nun,
tapos na yung trabaho, tapos uuwi ka para matulog ka na lang ulit, tapos gigising ka na naman na madaling araw, gano'n naman ang cycle. Sabi ko sa kanya, Opo, alam niyo po mga kabins, ang tagal niya akong tawag na ito, ang tagal niya akong napilit ba na syempre ako, nag-take a risk na lang din ako. Sabi Kasi ko nga sa totoong kanya. nakakapagod talaga sa corporate world. Ayun nga, sabi ko nga sa kanya, try natin, di ba? Kasi ito totoo lang, kung mag-resign man siya sa trabaho ngayon, pwede siya mag-apply ulit eh. Di Hindi ba? naman mawawala. Oo, kasi kung yung opportunity, si Papa, ayun nga, yung opportunity mga ka-business pagdating sa trabaho, ayun nga, sabi ko sa kanya, bakit hindi tayo mag-try, mag-risk, di ba? Ako habang nag-aaral, tayo puhunan, ipon tayo puhunan. Tapos, magkano ba kailangan? Kasi naalala ko mga business nung unang beses kong tinry ito. Kaya papakita ko sa inyo yung picture. Nag-start ako mga ka-business na 20,000 mga ka-business. Yun ay yung time na yun na sumasahod pa ako kay Papa ka-business ng 10,000. Ayun, binablog ni Papa yun pag sumasahod ako. Tapos nag-try ako kasi may dami ako nababasa sa Facebook eh, paano yung ganito, paano yung ganyan. Tapos inaral ko. So nag-risk din ako. And nag-work siya. At salamat sa Panginoong Diyos dahil nag-work at nagtuloy-tuloy pa yun. Nakaabot ako ng second batch. Third batch actually. Tapos pagtapos nun, ayun nga, may mga kinailangan tayong bilhin. So naubos yung puhunan natin at kinonvert ko yung puhunan sa ibang bagay na nagagamit naman natin para naman sa pag-edit kay Papa. Tapos, ito na naman ngayon. Nagkaroon tayo ng puhunan. Sige, mas malaki ngayon ang puhunan namin sa totoo lang mga ka-business. At salamat sa Panginoong Diyos. No? At, yun nga, sabi ko sa kanya, mag-risk tayo. Ngayon. Kasi, kung mag-resign ka man ngayon, pwede ka naman, kung nag-fail yung pieces natin ngayon, pwede ka naman mag-apply ulit eh. Diba? Pwede ka naman mag-apply ulit. Tapos, try na naman tayo ulit. Yun naman magiging cycle natin eh. At saka hindi naman ako nagpadalos-dalos nung sa resign. Siyempre mga kabis, pinagpanalangin ko rito, panata ako pa to, di ba? Ayun, syempre na-realize ko rin kasi nga, eto na nga eh, simula bata nga ako, simula dati pagka-graduate, ayoko talaga nung ganito. Tapos ayan na nga, parang kusa ng, di ba? Alam mo yun, parang nahanay-hanay siya, kaya ayun. Ako din, actually mga ka-business ito, pares kami ng mindset, ayaw namin magtrabaho. Hindi naman dahil sa tamad kami, ang gusto namin negosyo kasi mga ka-business. Kahit sa totoo lang, mas mahirap pa nga ito eh. Oo, para sa nagtatrabaho kasi trabaho mo, ito lang, ganyan, tapos babae may specific kang ginagawa, kasahod ka ng... Ito, ngayon pa lang, nararanasan ko na sobrang stressful pala na una pa lang, sa pagre-register pa lang ng negosyo, mga kabis, sobrang init, ganyan, talaga, talakarin. So, salamat sa Panginoong Diyos, no? At ngayon, bahala na Diyos kung saan tayo dalhin. Basta magkasama tayong dalawa. At tutulungan tayo na supportahan natin yung isa't isa at ano man yung pagsubok siyempre nalampasan natin yun. Kagaya nga ng payo sa atin ni Papa ka-business kanina, di ba? Andyan na, sige, tutuloy-tuloy, tatagumpay. Pero kapag dumating yung challenge, hindi para mag-quit, kundi para isolve mo yung challenge, di ba? So yun mga ka-business, salamat napakarami sa inyo. Sana marami din kami na-inspire ng mga kabataan na huwag matakot sumubok, ano? At walang mawawala. Mawawala siguro yung oras. Pero worth it lahat ng yun mga ka-business kapag masasabi mo na sa sarili mo na nagtagumpay ka. Take a risk lang, tsaka samahan ng panalangin. Panalangin at huwag kayong manghahawak sa sarili nyo lang. Hindi masama magkaroon ng self-confidence. Hindi masama na magtiwala ka sa sarili mo. Pero kung sarili mo lang ang pagtitiwalaan mo at hindi mo pagtitiwalaan ang Panginoong Diyos, yan, medyo mahirap yun, mga ka-business. At hindi natin magagarantya yung ating pagtatagumpay kapag nahawak tayo sa sarili natin, no? So yun na mga ka-business, salamat ng marami sa inyo at medyo napahaba ang aking outro. At sana na-enjoy nyo itong aking vlog. At ito, bahala na Diyos, basta makagawa tayo ng memories ngayon. Yan. November 6, nagkaroon tayo ng ating sariling business. Alright? Nandito na. Oo. At yun, babalik-balikan na lang natin to. So yun, maraming salamat sa pagsama sa amin. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira banat lang mga ka-business. Peace bomb.
Kaya sa lahat ng kabataang nangangarap magnegosyo, tandaan, hindi kailangan ng yaman, diploma o titulo. Minsan sapat na ang tiwala sa sarili, sipag at pusong totoo. Huwag mo rin kalilimutan na may Diyos tayo na handang kumabay sa'yo. Simulan mo na habang may apoy pa sa dibdib mo. Dahil minsan ang simpleng, sige, subukan natin. Yun na pala ang simula ng kwentong magbabago ng mundo mo.